Kabanata 1621. Ang kabilang grupo ay sandaling nagmasid sa paligid bago binawi ang kanilang mental power. Pinagmasdan ni Severin ang sitwasyon at nagsabi, "Sok, siguro minamaliit nila tayo dahil iniisip nilang mga casual na mandirigma lang tayo o galing sa isang nakatagong angkan. Sigurado akong hindi sila magiging ganito kaastig kung nakabihis tayo na parang mga kasapi ng isang sekta." Sumang-ayon si Sheila, huwag na lang natin silang pansinin. Magpapatuloy na tayo kapag umalis na sila. Nakaramdam naman ng kaba si Sofia. Bakit hindi pa sila umaalis? Mukhang may pinag-uusapan sila. Nag-alinlangan ang lalaking nasa katanghaliang edad matapos niyang eskan ang grupo ni Severin gamit ang mental power niya. May isang kasamahan ang nagtanong, "Anong problema, Maren?" Ngumiti si Maren. "Wala. Hindi madalas na nakakakita tayo ng ganito karaming magagandang babae sa isang grupo. Hindi lang isa o dalawa. Kalahati ng grupo nila puro magaganda." Narinig iyon ng lalaking may biguti kaya naglabas din ito ng mental power para eskan ang grupo. Napahanga siya. "Sok, sok, sok. Ang gaganda nila parang mga diyosa," sabi niya habang dinidilaan ang labi na may bahid ng kalaswaan. Mas mahinahon naman ang ugali ng isa pang disipulo at nagmungkahi kay Maren, "Huwag na tayong mag-isip ng masama. Magpatuloy na lang tayo sa biyahe." Ngunit tila nag-aatubili si Maren na umalis. Pinagmasdan niya ang grupo ni Severin at sa huli ay nagmungkahi, "Mga junior ko, posibleng mataas ang antas ng mga taong ito. Ibig sabihin may dalang mga mamahaling kayamanan ang mga yan. Dahil iilan lang ang dumadaan dito sa loob ng 100 milya, malabong may makaalam kung papatayin natin sila at kunin ang mga dala nila." Napakislap agad ng mata ang lalaking may biguti nang marinig iyon. Alam niyang hindi lang sa spiritual herbs at storage rings interesado si Maren. Sa tingin niya, kakaunti lang ang mahalagang gamit ng grupo para magdulot ng ganoong interes. Bukod sa isang dosina na warrior emperors sa grupo, ang iba ay mga warrior king sa ikapito o ikawalong antas. Mataas na antas na iyon sa kanilang sekta kaya tiyak na mas mamahalin ang mga pag-aari nila kaysa sa mga gamit ng mga karaniwang mandirigma. Subalit nahihiya si Maren aminin na naakit siya sa mga babae, kaya gumamit siya ng palusot. Naunawaan naman ng lalaking may biguti ang tunay na pakay ni Maren at ngumisi, "Hoy, ang gaganda talaga ng mga babaeng iyon. Hindi ba sayang kung papatayin natin agad? Ilang araw na rin mula nang huli akong nakadama ng haplos ng babae." Sumang-ayon ang isa pang disipulo, "Oo nga, senior brother. Kung balak mo silang patayin pagkatapos nakawan, sayang naman kung hindi muna tayo magsasaya bago yun." Puro lalaki ang grupo nila, kaya nang makita ni Maren na pare-pareho ang iniisip nila, sinamantala niya ang pagkakataon at sinabi, "Mukhang nagkakaintindihan tayo. Sige, simulan na natin. Pero paalala lang, huwag ninyong ipapaalam sa iba ang gagawin natin." Tumawa ang lalaking may biguti, "Naku, ang pagpatay at pagnakaw ay karaniwan lang sa mapanganib na lugar na ito. Ayos lang pag-usapan basta hindi natin babanggitin na pinagsamantalahan natin ang mga babae." Tumanggo ang isa pang disipulo bilang pagsang-ayon, "Oo, ayaw naman nating marinig ito ng mga junior sister o senior sister natin. Mahirap nang manligaw pagkatapos. Tara na," sabi ni Maren bilang pagtatapos. Matapos masiguro na lahat sila ay sang-ayon sa pananahimik, agad na pinamunuan ni Maren ang grupo papunta sa grupo ni Severin nang walang pagdadalawang isip. Napasama ang mukha ni Elsa nang makita iyon. "Bakit papunta sila sa direksyon natin?" Ngumiti si Severin ng malamig. Ang grupo nila ay binubuo ng ilang level 4 at level 5 na warrior emperors. Ang pinakamalakas sa kanila ay level 7 Warrior Emperor. Ang iba ay level 7 at level 8 Warrior Kings. Malakas sila, pero nagkamali sila ng kinakalaban kung iniisip nilang kaya nila tayong saktan at gumawa ng kalokohan para lang sa pansariling pakinabang. Ngumiti naman si Sheila ng may pag-aalinlangan at nagbigay ng ibang pananaw. "Paano kung iniisip lang natin ito ng sobra? Baka naman magtatanong lang sila ng direksyon. Hindi yata ganoon kalaki ang posibilidad niyan. Ang dami nila, parang imposible na wala ni isa na marunong ng daan," dagdag ni Dayan. Si Luke, isa sa 12 Hallmasters na may pinakamataas na antas,
ay kamakailan lang nakapag-breakthrough sa level 9 Warrior Emperor dahil sa mga pills ni Severin. Nagkomento siya, sa totoo lang, sana umatake sila. Ang laki ng naging progreso ko, gusto ko nang subukan ang lakas ko. Si Rachel, isang level 8 Warrior Emperor, ay nagsabi, level 9 Warrior Emperor ka na, Lok. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss? Ang pinakamalakas sa kanila ay level 7 Warrior Emperor lang. Mas bagay na ako ang humarap sa kanila. Pero level 8 Warrior Emperor ka, Rachel. Mas malakas ka kaysa sa pinakamalakas nila. Mas bagay ako dahil level 7 Warrior Emperor ako. Pwede ring sumama sina Larry at Mick. 3 o 4 lang kami, sapat na para tapusin sila, sabi ni Gracie. Tumawa si Severin. Haha, mukhang pwede na akong maupo at magpahinga. Gusto ring sumali ni Celine. Paano naman ako, Kai? Gusto ko ring subukan ang lakas ko. Pinayuhan siya ni Severin, bata ka pa, Celine, at hindi ka pa ganoon kalakas dahil level 5 Warrior King ka pa lang. Darating din ang mas tamang pagkakataon para sa iyo. Napangiwi si Celine sa pagkadismaya. Sige, nagngitian naman sina Sheila at Sofia nang makita ang cute niyang reaksyon. Lumipad na ang 30 higit pa na kalalakihan mula sa kabilang grupo at pinalibutan ang grupo ni na Severin. Tama ka, Marin. Ang daming babae at ang gaganda nila. Marami tayong babaeng disipulo sa sekta natin pero hindi kasing ganda ng mga ito. Sabi ng isang sabik na disipulo matapos makita ang lahat ng kababaihan. Tama diba? Ang gaganda nila. Mas malaki ang grupo natin kaysa sa kanila, kaya baka kailangan mag-share ng isa sa kanila ang 2 o 3 sa atin, sabi ng lalaking may biguti habang lumulunok at nakangisi ng manyak. Lumapit si Yuka matapos makita ang mahalay na tingin nila. Malamig niyang sinabi, kanina ko pa iniisip kung bakit kayo lumapit sa halip na magpatuloy sa biyahe ninyo. Ayun pala ang dahilan. Mga manyakis kayong lahat. Kahihiyan kayo sa sekta ninyo. Tumawa ang isang matandang lalaki sa kabilang grupo at nagsabi, haha, gusto ko itong babaeng ito. Ereserba ninyo siya para sa akin mamaya, haha. Tiningnan siya ni Yuka nang may matinding paghamak. Gusto mong ereserba nila ako sayo. Mas mabuti pang ereserba nila ang sarili mo mula sa akin. Mga tanga kayo kung akala ninyong maghahanap kayo ng gulo rito. Alam ba ninyo kung sino ang kinakalaban ninyo? Matalim ang tingin ni Larry sa kalaban at sinuntok ang palad niya. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng hininga sa mga tanga, Yuka. Mga kamao natin ang sasagot sa kanila. Sok! Nakakagulat na may lakas ng loob kayo na hindi kilala ang sekta at mga mandirigma nito para takutin ang mga disipulo ng Steel Road Sect, puna ni Marin habang ngumiti ng malamig. Ayaw sanang makabangga ni na Severin ang isang makapangyarihang sekta, pero hindi niya hahayaan ang mga banta laban sa pinakamalalapit niyang tao. Narinig mo na ba ang Steel Road Sect, Sofia? Umiling si Sofia, ngayon ko lang narinig. Sa kilos nila, parang mataas ang antas ng mga tao sa sekta nila. Malamang isa itong makapangyarihang sekta. Mukhang natuwa si Marin nang marinig yun dahil sigurado siyang mga simpleng mandirigma lang sina Severin na walang alam tungkol sa mga sekta. Wala siyang kinatatakutang kapalit sa pag-atake sa kanila dahil ang mga casual practitioners ay walang proteksyon mula sa anumang sekta. Mayabang niyang sabi, ipapaliwanag ko lang na ang Steel Road Sect ay isang matagal ng sekta na nasa ranggong 2nd tier. Tanga lang ang mang-iinis sa amin. Kalmado lang na sumagot si Severin, wala kaming balak na manginis. Ang nakikita ko lang ay ilang walang hiya mula sa sekta ninyo ang nandito para manggulo. Napatahimik si Marin saglit, at nang inag ang labi sa inis. Tumawa ang lalaking may biguti at ng asar, haha, kailangan pa ba ng dahilan para lumapit? Sapat na itong malalaki kong kamao. At kung wala kaming hiya, ano ngayon? Mamamatay naman kayong lahat. Nananatili ang malamig ng ngiti ni Severin. Kung ganoon, hindi na kami magpapigil. Pinakawalan ni Larry ang lakas niya at naglabas ng nakakatakot na aura. Level 7 Warrior Emperor, Marin. Level 7 Warrior Emperor ang lalaking ito. Sigaw ng lalaking may biguti sa gulat. Umismid si Marin. Ano ang kinakatakot mo? Akin na ito. Kahit level 7 siya, wala siyang laban sa akin pagdating sa totoong labanan. Sa inyo na ang iba. Tandaan ninyong patayin ang mga lalaki at ang batang babae.
Ang iiwan lang natin ay ang mga magagandang babae. Agad na pumayag ang lalaking may biguti. Okay, umabanti si Yuka, isang level 6 warrior emperor, at pinalakas ang spiritual energy niya. Level 6 warrior emperor, may level 6 warrior emperor sila. Sigaw ng lalaking may biguti habang kinukusot ang mga mata niya sa gulat. Lumapit din si Nancy at pinalabas ang spiritual energy niya. Isa na namang level 6 warrior emperor. Paano posible ito? Hindi makapaniwala ang mga disipulo ng Steel Road sect at nagsimula silang pagdudahan ang sarili nila. Nagtataka sila kung tunay nga bang mga simpleng mandirigma lang sina Severin. Ang ganitong kataas na antas ay napakahirap kalabanan, at 3 na agad ang ganito sa grupo. Gusto ko ring sumali sa laban. Sabi ni Sheila habang ikinuyom ang kamao at pinakawalan ang aura ng isang level 3 warrior emperor. Masyado pang mababa ang antas mo, Sheila. Mas mabuting kami na ang humawak nito, payo ni Zoheb. Lumapit siya at pinalabas ang spiritual energy niya, na nagpapakita ng antas na level 7 warrior emperor. Ano? Isa pang level 7 warrior emperor. Si Meren, na nagpasimula ng gulo, ay natigilan sa takot nang makita ang antas ni Zoheb. Hindi niya maunawaan kung paano ganoon karami ang warrior emperor sa grupo. Kahit ang tinatawag na mababa ang antas ay level 3 warrior emperor. Ngumiti si Sheila, hehe, kaya ko naman ang mga warrior kings. Hindi, masyado silang malakas. Tumakbo na tayo, sigaw ng isang disipulo sa takot. Buwiset, ano bang klaseng mga tao ang mga ito? Bakit nagtatambay lang sila dito kung ganito kataas ang antas nila? Nilalanzi ba nila tayo? Sigaw ng isa pa. Tumigil ka na sa reklamo at tumakbo ka na. Masyado silang malakas. Halos nanginginig sa takot ang mga disipulo. Ang ilan pa lang sa grupo ni Severin ay sapat na para talunin sila, kaya wala nang saysay ang lumaban. Pero halos imposibleng makatakas kapag ganito kalalakas ang kalaban. Hinabol sila ni Sheila at ng iba. Sabik silang makipaglaban kaya hindi sila nagpakita ng awa habang ginagamit ang mga kakayahan nila para talunin ang 12 ng tao. Hindi ko akalaing ganito kakapal ang mukha ng isang disipulo ng second-tier sect, puna ni Severin habang pinagmamasdan ang nangyari. Ngumiti si Sofia, hehe, akala nila na mga mahihina tayong mandirigma. Nasa liblib na lugar pa tayo, kaya akala nila kaya nila tayong abusuhin. Hindi nila naisip na hindi tayo basta-basta na matatalo. Pagkatapos, kinuha ng lahat ang mga storage rings mula sa mga bangkay. Tingnan natin kung may mga kayamanan, sabi ni Sheila nang may tuwa habang binubuksan ang rings. Ngunit napawi ang saya niya. Wala silang laman. Yung iba may ilang spiritual stones lang. Yung iba may mga first o second grade spiritual herbs. Kahit yung mga warrior emperors nila, wala ring kwenta ang laman. Hindi aabot sa 1 dosina ang third grade herbs nila. Napabuntong hininga si Severin at pumili ng 5 spiritual herbs na pinakaangkop para sa alchemy. Pwede ninyong paghatian ang mga technique manuals at iba pang gamit. Sabi pa ni Dayan, hindi naman tayo nagpapakita ng anumang panggugulo. Nagplano pa nga tayong hintayin silang umalis bago tayo magpatuloy. Hindi natin inasahan na sila pa ang manunugod. Tumango si Severin. Buti na lang at hindi ganoon kataas ang antas nila. Kung mas malakas sila, siguradong malaking abala sila sa atin. Kabanata 1625. Hindi na natin kailangang intindihin ang mga bangkay na ito, tama. Wala namang ibang tao dito. Umalis na tayo agad at hayaang lamunin ng mga halimaw sa paligid ang mga katawan na yan, mungkahi ni Dayan matapos mag-isip. Pinalipad na ni Severin ang kanyang flying sword bilang paghahanda sa pag-alis. Tara na, wala namang makakaalam ng ginawa natin dahil nasa gitna tayo ng kawalan. Umakyat ang espada sa ere at mabilis na lumipad. Wala naman tayong dapat ikatakot, di ba? Mga disipulo lang ng second-tier sect ang mga iyon. Ang sasalihan nating sekta ay first tier. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na galitin tayo kahit malaman pa nila na tayo ang pumatay sa kanila, sabi ni Sheila na nakangisi. Sumang-ayon si Severin. Tama ka, pero pwede pa rin nila tayong guluhin kung sakaling malaman nila. Mas mabuti nang umiwas tayo sa gulo kung kaya naman. Isa pa, hindi pa tayo opisyal na kasapi ng sekta.
Ayokong magdala ng problema sa sekta lalo na't mga baguhan pa lang tayo. Nag-aalala pa rin si Dayan kaya sinabi niya, hindi ko mapigilan ang mag-worry, honey. Mababa pa ang attainment ni Celine at bata pa siya. Baka may kumontra o manghamak sa kanya. Matapos mag-isip sandali, sinigurado siya ni Severin. Pwede na nating alisin ang pag-aalala na yan. Ang Uncle Master ko ang leader ng sekta. Kahit sino pang kumontra, wala ring kwenta ang sasabihin nila. Bata si Celine pero warrior king na siya. Hindi siya mahina. Sa talento niya, malayo ang mararating niya. Pag may nang ahas pang kumontra, ibubunyag ko na lang na isa akong 4th grade medium rank alchemist. Tingnan natin kung hindi sila tatahimik. Ngumisi si Sheila. Siguradong titigil sila. Kahit sinong first year sect ay gugustuhin na magkaroon ng 4th grade medium rank alchemist. Lumipas ang oras at dumaan ang isang araw. Bandang tanghali, nakapasok na sila Severin sa paligid ng sekta. Ramdam na ramdam ng lahat ang makapal na spiritual energy. Wow! Sobrang kapal ng spiritual energy dito. Para tayong nasa kagubatan na puno ng spiritual herbs, tuwang-tuwa na sabi ni Sofia. Dagdag ni Elsa, talagang karapat-dapat ang reputasyon ng Sky Blue Sect. Napakaganda ng lugar na pinili nila. Nag-isip si Severin, papasok na tayo sa teritoryo nila. Kaya mas mabuting bumaba na tayo mula sa flying sword at lumipad ng normal. Masyado ang high grade ang espada, baka makakuha pa tayo ng hindi kanais-nais na atensyon. Sumang-ayon si Sheila at nags ibaba silang lahat. Pinaliit ni Severin ang espada gamit ang mental energy at itinago sa storage ring. Pwede na rin tayong mamasyal sa paligid habang lumilipad, sabi ni Severin. Makalipas ang 10 minuto ng mabagal at maingat na paglipad, may nakita silang ilang gusali sa mga bundok sa unahan. Bigla, isang dosenang mga disipulo ng Sky Blue Sect na nagbabantay ang lumapit at hinarang sila. Isa sa kanila ang naglabas ng espada at tumindig ng mahigpit. Sino kayo? Ito ang headquarters ng Sky Blue Sect. Gumamit kayo ng ibang ruta sa paglalakbay, mariin niyang sabi. Si Severin bahagyang nagsinyas ng kamay at ngumiti. Mga kapatid, narito kami para makita si Ulrich Glausch, ang pinuno ng Sky Blue Sect. Tumawa ang lalaki. Ha ha ha, nagbibiro ka ba? Paano mo nakikilala ang pinuno ng aming sekta? Sino ka ba? Sumabat ang isa sa mga kasama niya, tingnan mo nga sarili mo. Mukha kayong mga batang mangmang na casual na tagasanay. Paano niyo makikilala ang kagalang-galang na pinuno namin? Isa pang matangkad na lalaki ang ngumiti. Humihingi ka ng palo kapag tinatawag mo ang pinuno namin sa pangalan. Ako yata ang naghahanap ng gulo, sagot ni Sheila habang lumalapit. Halata ang inis niya sa mga sinabi ng mga ito. Kilala niyo ba kung sino siya? Aabutin kayo ng masama kung ma-offend niyo siya. Disipulo siya ng nakatatanda sa pinuno ninyo. Disipulo ng nakatatanda sa pinuno namin. Natigilan ang matangkad na lalaki bago muling tumawa ng malakas. Hahaha. Ang galing mong magsinungaling, iha. Wala naman akong narinig na ganyang koneksyon sa pinuno namin. Tigilan niyo ang pag-imbento. Nagngingit-ngit na si Sheila habang pinipigil ang sarili. Hindi umatras ang disipulo nang makita ang nakataas niyang kamao. Ano yun? Gusto mo makipaglaban? Nasa teritoryo ka ng Sky Blue Sect. Hindi ko masisiguro ang buhay mo pag nagkamali ka ng galaw dito. Ano na gagawin natin, honey? Tanong ni Dayan na nakakunot ang noo. Hindi niya akalaing haharangin sila bago makapasok. Sumimangot din si Severin. Itinuro niya ang grupo ng mga taong lumilipad papasok. Bakit sila pinapapasok kahit hindi naman sila miyembro ng Sky Blue Sect? Sagot ng matangkad na lalaki, sila. Papunta sila sa panig na bulwagan para sa martial arts competition. Nagre-recruit kami ngayon ng bagong mga disipulo. Ang mga casual na tagasanay na tulad ninyo, doon lang pwedeng dumaan. Ang daang tinatahak ninyo papunta sa main chamber, at bawal doon ang mga tagalabas. May isang matandang lalaki na dumaan at lumipad palapit ng marinig ang gulo. Ano ang nangyayari dito? Magalang na yumuko ang mga disipulo at nagpaliwanag, ikalawang nakatatanda, gusto raw makita ng mga casual na tagasanay na ito ang pinuno ng sekta, at sinasabi ng binatang ito na disipulo daw siya ng nakatatanda sa ating pinuno. May nagsingit pa, ikalawang nakatatanda, kilala niyo ba ang sinumang may ganyang relasyon sa ating pinuno?
Nagkunot ang noo ng ikalawang nakatatanda at umiiling. Hindi, ngayon ko lang narinig yan. Pagkarinig nito, may isa pang disipulo na nagsalita, aba, ibig sabihin peke siya. Ipaliwanag niyo kung bakit kayo nasa loob ng teritoryo ng aming sekta. Kung hindi, ituturing namin kayong mananakop. Nainis si Sheila at tumingin sa matandang lalaki. Si Severin Foylet ito, disipulo ng nakatatanda sa pinuno ninyo. Tanungin niyo ang pinuno ninyo at makukumpirma niya iyon. Nang itim ang mukha ng matandang lalaki. Matagal na ako sa sekta. Ipinapalagay mo bang hindi ko malalaman kung may taong konektado sa pinuno namin ng ganyan? Pinagdududahan mo ba ako? Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Sheila na walang magawa. Dahil ang kaharap nila ay isang nakatatanda ng sekta, malinaw na isa itong makapangyarihang tao. Hindi sila pwedeng makipaglaban dito. Ngumiti ng pilit si Severin at sumagot, pumunta kami dito para subukan kung maaari kaming maging mga disipulo ng sekta ninyo. Pasensya na kung nagkamali kami ng direksyon. Sa huli, sumuko si Severin at inakay ang grupo papunta sa panig na bulwagan. Tara na! May isang disipulo na ngumisi. Puno ng kalokohan ang taong ito. Buti na lang mabilis mong napansin ang kakaiba, Rano. Naloko sana tayong lahat kung hindi dahil sa iyo. Si Rano ay walang iba kundi ang matangkad na disipulo. Malamig ang tono niyang nagsabi, malamang sinusubukan ng mga ito na makapasok sa sekta sa palihim na paraan. Gusto nilang mapansin ng pinuno para makakuha ng pwesto sa sekta. Yung mga ganitong klaseng manlilinlang, nakakainis talaga. Lakas loob niyang sinabi iyon ng medyo malakas, para marinig ni na Severin at ng iba. Galit na galit si Elsa nang marinig iyon. Tinanong niya si Severin, bakit hindi mo sila sinagot kanina? Kung nakipaglaban ka, malalaman ng Uncle Master mo na nandito ka. At paano kung wala ang Uncle Master ko, o nagpapahinga? Baka hindi niya alam na dumating na ako. Kailangan nating maging low profile. Delikado kung nakipaglaban tayo tapos natalo pa tayo. Isa pa, yung ikalawang nakatatanda na nakita natin kanina, malamang mas mataas ang antas kaysa sa akin, paliwanag ni Severin. Kumunot ang noo ni Sheila. Ano ba ang attainment level niya? Sinubukan ko siyang basahin pero hindi ko ma-detect kahit ano. Tumingin ang lahat kay Severin, at umaasa sa sagot niya. Pero nagkibit balikat si Severin. Gumagamit siya ng parang teknik para itago ang attainment niya. Nahihirapan din akong basahin siya. Mahina ang aura niya pero sa tingin ko, level 4 Royal Saint siya. Hula ko lang yun ha. Pwedeng mali. Huminto siya sandali bago nagpatuloy, kung nakipaglaban ako sa mga disipulo kanina, kaya niya akong talunin ng madali. Galing siya sa first tier sect. Mas mabuti nang umiwas tayo sa gulo. Nagmuni-muni si Larry at nagmungkahi, mataas naman ang attainment level natin, kaya subukan muna nating pumasok bilang mga disipulo. May oras pa tayo para humanap ng tamang pagkakataon para makipagkita sa uncle mo. Alam ng lahat na hindi dapat nagmamadali. Sumang-ayon si Diane. Warrior Emperors naman tayong lahat, at si Sofia ay level 1 Saint. Hindi dapat mahirap tanggapin tayo ng sekta. Pero nag-aalala ako para kay Celine, dagdag niya. Bata pa siya, at level 5 Warrior King lang. Hindi ko alam kung pasado siya sa standards ng sekta. May paraan naman siguro siya para makapasok. Ang pagiging level 5 Warrior King ay accomplishment na rin. Hindi siguro sila sobrang istrikto hanggang Warrior Emperor lang ang pwede, sagot ni Sofia matapos mag-isip. Pwede tayong magtanong pagdating natin. Malapit na tayo, sabi ni Severin. Hindi nagtagal, lumapag sila sa isang malawak na lugar kung saan maraming casual na practitioners ang nakapila para magparehistro. Napansin ni Severin ang isang babaeng naka-purple na palda na kararating lang ng lumipad, kaya lumapit siya at nagtanong, nandito ka rin ba para sa pagsubok? Tiningnan muna siya ng babae mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Hindi ba halata gwapo? Bakit pa ako pupunta dito kung hindi dahil doon? Hindi pa laging nagre-recruit ang isang first-tier sect gaya nito. Maraming taong umaasa dito. Nagtanong pa si Severin, alam mo ba ang criteria nila sa pagre-recruit ng disipulo? Sumagot ang babae, pasok ang attainment level ko para maging inner disciple. Tiningnan ni Severin ang attainment niya at bamulong, so level 6 warrior emperor pwede nang maging inner disciple.
Nagulat ang babae. Ano ang pangalan mo? Paano mong nabasa ng tama ang attainment level ko? Nagpakilala si Severin. Severin Foylet. Nag-abot ng kamay ang babae. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Lorinda Brooke. Ang galing mo magbasa ng attainment ha. Kapag naging magkasekta tayo, pwede mo ba akong turuan ng teknik na yon? Hindi nakaimik si Severin. Hindi yun teknik na basta lang itinuturo. Natawa si Lorinda sa reaksyon niya. Haha, tingnan mo itsura mo. Biro lang yun. Alam ko namang hindi tinuturo basta-basta ang ganong klaseng teknik. Nang aasar lang ako. Ang cute ng reaksyon mo nung tinanong kita. Pagkatapos ay nagkomento siya, ang weird ninyong lahat. Paano kayo pumunta dito nang hindi alam ang requirements ng Sky Blue Sect? Ngumiti si Sheila at nagtanong, pwede mo bang sabihin sa amin ang alam mo? Ipinaliwanag ni Lorinda, ang Outer Disciples ay kailangan at least level 1 Warrior Emperor. Kapag level 6 pataas ka, pwede ka nang maging Inner Disciple, at syempre mas maganda ang benefits nun. Kapag level 1 hanggang level 7 Saint ka, Elite Disciple ka na. Pero bihira ang ganito kahit sa first tier sect na gaya ng Sky Blue Sect. Nagpatuloy siya, mas kaunti pa ang level 8 o level 9 Saints. Dahil malapit na silang maging Royal Saints, ang tawag sa kanila ay Saint Men o Saint Women. Kapag naging Royal Saints sila, nagiging protector sila ng sekta. Napangiti si Larry. Ibig sabihin, pasok ako agad sa Inner Disciple. Ayos yan. Karamihan sa atin magiging Inner Disciple, tuwang-tuwa na sabi ni Mick. Ilang level 6 Warrior Emperors na tayo dito. Akala ni Lorinda ay siya ang pinakamalakas dito, at ipagyayabang niya sana ang attainment niya. Hindi niya inakalang mas malalakas pala sila. Hindi nga pwede, hindi ko alam na ganito kayo kalakas. Parang hindi pa sapat iyon, ngumiti si Sofia at sinabi, level 1 Saint ako, kaya baka sakaling maging Elite Disciple ako. Tumingin si Diane kay Severin. Kaya pala pinaponte ka agad ng Uncle Master mo bago mag-August 15. Dahil nagre-recruit pala ang sekta. Gusto niya sigurong sumali rin tayo sa trials. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagulat si Lorinda nang marinig na may level 1 Saint sa kanilang grupo. Nakakatakot ang revelasyon na iyon. Mukhang sa mga tanong ni Severin, may kakilala siya sa mga disipulo na pwedeng maging Elite Disciple. Ang ganitong koneksyon ay magpapatigil sa sinuman na abusuhin sila ng ibang miyembro ng sekta. Dahil dito, ngumiti si Lorinda nang may paghanga at sinabi, ang galing ninyong lahat. Hindi ko akalaing karamihan sa inyo ay level 6 Warrior Emperors. Sana tulungan natin ang isa't isa kapag natanggap na tayo sa sekta. Sabi ni Yuka, dapat nga. Ako si Yuka Hubert, sumunod si Nancy. Ako si Nancy Zyke. Level 6 Warrior Emperor din ako. Lumapit si Luke. Ako si Luke Warner. Level 9 Warrior Emperor ako. Samantala, lumapit si Diane kay Severin at nagtanong ng may pag-aalala, ano ang gagawin natin kay Celine? Kailangan niyang maging at least level 1 Warrior Emperor bago maging Outer Disciple. Nag-alala rin si Severin. Sinabi ng uncle ko na targetin ang at least level 9 Warrior King, o mas mabuti level 1 Warrior Emperor bago pumunta dito. Sa tingin ko gusto niyang maabot natin ang criteria ng Outer Disciple, o hindi masyadong malayo sa requirements. Baka payagan pa rin niya tayong sumali kahit medyo kulang siya. Tumingin si Lorinda sa cute na batang babae nang may sorpresa. Anak mo ba ito? Bakit niyo siya dinala sa recruitment trials ng sekta? Hindi ba niyo alam na dapat hanggat maaari, putulin ng practitioners ang emosyonal na koneksyon? Mahirap ang pag-unlad kung hinahadlangan ka ng emosyon. Maraming practitioners ang pumipili na huwag munang magkaanak dahil nakakabigat ito. Minsan, naghihintay sila hanggang sa mataas na antas ng attainment bago magkaanak para mas maprotektahan nila ang kanilang mga anak. Kahit mukhang bata, tila nagbigay si Lorinda ng payo kay Diane. Napag-isipan ni Celine ang sinabi at may maayos na mungkahi, siguro pwede kayong pumasok sa sekta muna ni Itay nang hindi ako muna. Mananatili ako sa malapit na bayan at aalagaan ang sarili ko. Kailangan ko lang ng ilang spiritual stones.
Umupo si Dayan at mahinahong inayos ang buhok ni Celine. Bata ka pa, sweetie. Hindi ka namin pwedeng iwan mag-isa. Tumingin si Dayan kay Severin at nagmungkahi, pumunta ka muna sa sekta at humanap ng paraan para makipagkita sa uncle mo at pag-usapan ito. Pwede akong manatili kay Celine sa malapit na bayan. Maaari ko rin siyang dalhin sa sekta kung papayag na siyang tanggapin. Kabanata 1630. Medyo mababa ang attainment level ni Celine sa ngayon. Perfect sana kung level 1 Warrior Emperor siya, pero level 5 Warrior King lang siya ngayon. Buntong hininga ni Sheila, na sumasalamin sa malungkot na damdamin ng buong grupo. Level 5 Warrior King. Narinig ko ba ng tama? Ang batang ito ay level 5 Warrior King na. Ganito na ba ang antas niya kahit mukhang 6 o 7 taong gulang pa lang? Bulalas ni Lorinda sa pagkagulat sa pambihirang progreso ni Celine. Ang kakayahan ni Celine na maabot ang ganitong antas sa murang edad ay magandang tanda para sa kanyang hinaharap. Matapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Lorinda, pwede nang sumali si Celine sa sekta kung siya ay level 5 Warrior King. Nagulat si Dayan at nagtanong, hindi mo ba sinabi kanina na ang Outer Disciples ay kailangan at least level 1 Warrior Emperors? Bakit hindi ito ipinatutupad kay Celine? Paliwanag ni Lorinda, may iba pang kategorya ng disipulo bukod sa Outer Disciples. Maraming kalahok ang nagtatakda ng target na maging outer disciple bago sumali sa pagpili ng disipulo. Pero may isa pang kategorya na tinatawag na registered disciples. Registered disciple, mas mababa ba ang requirements para sa kanila? Tanong ni Severin ng naguguluhan. Hindi ko sasabihing mas mababa, sagot ni Lorinda. Ang Sky Blue sect ay first tier sect. Para maging registered disciple, dapat at least level 5 Warrior King, pero mas mataas, hanggang level 9, ang pinakamainam. Maraming level 8 o level 9 Warrior Kings ang pinipiling maging registered disciples. Sa ganitong paraan, pwede silang agad maging outer disciples kapag nakagawa na sila ng breakthrough sa level 1 Warrior Emperor. Tumigil sandali bago nagpatuloy, mahigpit na pagsasalita, ang registered disciples ay hindi opisyal na kinikilala sa hierarchy ng sekta. Nasa loob sila ng sekta pero hindi nagbubuhat ng mga tungkulin ng sekta at walang natatanggap na benefits o resources. Sa katotohanan, halos wala silang pinagkaiba sa ganap na outsiders. Ano naman ang silbi ng registration? Tanong ni Dayan na may mapait na ngiti. Tumango si Lorinda, tama, sa ilang aspeto. Ang pangunahing benepisyo ng registered disciples ay automatiko silang nagiging outer disciples kapag naabot nila ang level 1 Warrior Emperor. E-report lang sa outer disciples chamber at agad silang matatanggap bilang bahagi ng sekta. Itinuro niya ang kaliwa niya at nagpatuloy, ang registered disciples ay nakatira sa mga gusali roon at nagsasanay ng hiwalay sa iba. May ilan na malapit nang maabot ang level 1 Warrior Emperor at mas pipiliin munang maghintay sa susunod na recruitment kaysa maging registered disciples agad. Pero wala namang nakatakdang schedule sa Sky Blue Sect para sa recruitment, kaya pwedeng abutin ng ilang araw hanggang taon bago ang susunod na pagpili. Iniisip ng ibang kandidato na mas maayos itong paraan kaysa maghintay, kaya pinipili nilang maging registered disciples muna. Tumango si Severin, sa ganitong kaso, ang mga naging registered disciples ay pwedeng agad lumipat sa outer disciples kapag nakagawa ng breakthrough pagkatapos sumali. Kumislap ang mata ni Lorinda at sinabi, eksakto. Kaya makikita ninyo maraming tao ang nakapila roon. Ang masaganang spiritual energy dito ay nakakatulong sa attainment, at madali ang pag-unlad sa bundok na ito. Ang pakikipag-ugnayan sa kapwa-disipulo, seniors, at peers ay sobrang beneficial sa ganitong kapaligiran. Sino ba ang ayaw makakuha ng tips mula sa kanilang seniors? Maaari rin kayong mapunta sa mga oportunidad na hindi ninyo makukuha kung wala rito.